Alam nyo guys, meron lang akong konting ikikwento, pero salamat. Sana panoodin nyo to kasi napakasarap pakinggan to. Eto na guys, alam nyo ba, simula't simula nung bata pa ako, malimit naririnig ko na yung ipinagbabawal na gamot. So ngayon, palibhasa bata pa ako, hindi ko alam kung ano ba ang ibig sabihin ng ipinagbabawal na gamot. Kasi ang alam ko lang na gamot, kapag nagkakasakit kami ng mga bata pa kami, ay umiinom kami ng gamot tulad ng Biogesic, Alaxan, Neosep. O, di ba? Ngayon guys, ito na. Nung dumating na ako dito sa Maynila, ay nagtrabaho ako sa isang lugawan dyan sa may tapat ng Chinese General Hospital, sa may kahiliran ng Silver Drugs. Ayun. So ngayon guys, alam nyo ba kung anong trabaho ko dun guys? Ang trabaho ko dun ay tagahugas ng plato. Alam nyo, pero at alam nyo ba kung magkano yung sahod ko? 600 lang isang buwan. Pero alam nyo guys, sa pagkain guys, tiba-tiba kami. Araw-araw malambot yung dumi namin. Alam nyo kung bakit? Kasi araw-araw din ang kinakain namin. Mula almusal, tanghalian, hanggang gabi. Alam nyo ba kung anong kinakain namin? Lugaw lagi. Ang araw-araw ang kinakain namin, lugaw. Ang sarap, di ba? So ngayon guys, ito na. Alam nyo ba kung magkano yung sahod ko? 600 lang. Di ba? Tuwan-tuwa na ako noon kasi sa probinsya namin may bihira lang kami magkapera. Sa loob ng isang linggo, magkapera kami ng 40 pesos, masaya na kami. Kasi meron na kami baon sa loob ng isang linggo. O, di ba? So, ito ko na ngayon, guys. Ito na yun, guys. Pagsahod ko, sabi sa akin ng dalawang kasama kong dalawang boy, mas matatanda pa sa akin. Bata pa ako noon, 13 years old lang ako noon. Tapos yung mga kasamaan ko, mga 25, ganyan. Kung hindi ako nagkakamali, mga 25. Yung dalawa. Tapos parang kaidaran lang. So ngayon guys, ito na nga ngayon guys. Sabi sa akin nung isa, yung dalawa, boy, peso tayo. Natural nagtaka ako. Kasi hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin ng piso eh. So, nagtanong ako, kuya, ano po ba ibig sabihin ng piso? Sabi nung isang mama, ang ibig sabihin ng piso ay bibili tayo ng bato. Bato. Sabi ko, bato. Ang daming bato sa probinsya namin sa gilid ng dagat. Siyempre bata pa nga ako, hindi ko nga alam eh. So, basta magbigay, sabi sa akin ng isa naman, basta magbigay ka na lang sa amin ng 100 para bibili kami ng parang bitchin. Tapos paghati-hatian ako, masarap yun, pre. At paghati-hatian natin. Sabi lang siya, maganda rin mata. So ngayon, sabi ko, mga kuyang, pasensya na kayo kuyang. Kasi 600 lang yun naman yung sinahod ko eh. Bali, papadala ko pa sa nanay ko yung 500. So bali, 100 lang matitira sa akin. Sakto yan, 100 lang naman matitira sa eh. Hati-hati na lang tayo. Sabi ko kuyang, hindi po talaga eh. So, nung tumanggi na ako, napansin ko yung dalawang mama sa akin, yung dalawang kasamahan ko mama, nakasimangot sa akin. Tapos parang nanilisik yung mga mata nila, gumagano na ako sa akin. Hindi ko lang pinansin, pero medyo natatakot ako. So ngayon, pagdating nila guys, nakko ito na. Pinakita na sa akin yung ganito kalaki na sachet. Bitchin nga. Pero ito, kinagulat ko mga kababayan, inilagay nila doon sa papel na parang foil, yun. Tapos binuhul-hul nila ng gano'n. Pagkabuhol nila mga kababayan, nagulat ako, sinindya nila. Pag sindi nila ng gano'n, mga gano'n sila. Siyempre, nagulat ako eh. Ito yata yung sinasabing ipinagbabawal na gamot. Alam nyo guys, maya-maya lang nung solve na yung dalawa, uminit ang ulo ng dalawa mga guys. Uminit yung ulo.
Halika nga rito. Sabi sa akin ng isa, yung malaki mata. Halika nga rito. Ha? Uuntog ko ulo mo eh. Ha? Di ka marunong makisama ha? Di ka marunong makisama ha? Sabi ko yan, pasensya na po talaga ko yan. Tapos yung isa, hindi nakapagpigil. Yung isa mga ano guys, kumuha ng bato. Bang! Binato sa paa ko guys. Ito may tama ako rito. Napunit yung paa ko guys. Tinamaan ang bubog ng baso. Ito guys, ang ikinalulungkot ko guys. Wala akong ginawa nun. Umiyak ako ng umiyak guys. Naghahanap ako ng katarungan. Gusto ko magsumbong sa nanay ko, sa tatay ko, kaso wala naman akong nanay. Nandun sa probinsya tatay ko. Tatay ko wala na. Eto na nga guys. Naisip ko magsumbong sa pulis. Pero alam niyo ba anong nangyari sa akin guys? Eto na, pagsumbong ko sa pulis, sabi ng pulis na malaki ang tiyan. Tapos may hiwa rito, tapos may taga dito. Tapos nag-iimbestiga na kaubad. Tapos may tali pa sa ulong puti. Morning Star. Punta ka muna doon sa house arrest. Magpa-medical ka muna doon. Tapos balik ka rito. Ayun na, pagpa-medical ko na guys. Eto na, masaklap guys. Pagbalik ko guys, saan lugar ba to? Sabi ng pulis, saan lugar ba to? Doon po sa lugawan ni Aling Sonia. Hindi na ako binaliwala na ako ng pulis guys. Hindi na pumunta yung pulis, hindi na ako sinamahan doon. Kaya ang ginawa ko guys, kinabukasan, minabuti kong magsumbong dalan doon sa may-ari ng lugawan. Ito na ang masaklap ito ang masaklap guys. Pagdating ko doon guys, pagdating nung amo namin, sabi ko, te, binato ako ng baso ng mga kasama ko eh. Bakit ka naman beta ng mga kasama mo? Kasi hiningan po nila, walang pambili ng bato eh. Iyak ako talaga ako nun. Tapos, eto na. Ba't ka naman binato? Kasi hindi po ako nagbigay ng piso eh. Ay, sabi ng may-ari. Kasi guys, yung may-ari ng yung may-ari ng lugawan namin, nanlilisik din yung mata nun eh. Payat na payat. Tapos, ganun yun. At pag nagsasandok yun ng lugaw, guys. Pag nalalaglag yung upos ng sigarilyo, nalalaglag doon sa plato, imbis na kutsirain guys, ginagano ng mahabong kuko niya, no? Sinusungkit niya ng ganon. Ayun na. Tapos, sabi sa akin, kasalanan mo yan eh, piso lang, di mo maibigay. Alam mo, dapat dito, makisama ka rito. Ayun na. Yun pala guys, lahat pala ng mga kasama ko na yon, lahat pala yung gumagamit. Pero ito guys, hindi pa natatapos yung kwento ko na yan guys. Ito, si Joma Season, ayaw ibigay nila sa atin, diba? Masaklap, diba? Ayaw ibigay ng Netherlands sa atin. Pero si Duterte guys, binigay natin sa Netherlands. Pinakamabuti at pinakamabait na presidente, diba? Yun pa ang nadala sa ganong hindi ko nasasabihin yan. Alam nyo na yan.